bang nauupos na kandila? O yung feeling mo lobat na lobat ka na? So yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. So hi guys, Dr. J sa YouTube at TikTok sa TikTok. Topic natin, madalas na maging complaint ng ating mga patients. And usually, yung mga seniors natin, ng mga pasyente, ang question nila, pagdating ng clinic, Doc, bakit para akong nauupos na kandila? Siyempre, pagka yun ang tanong ng pasyente mo, no? Ano ba yung nararamdaman ng nauupos na kandila? Diba? Doc, para akong low-bat na cellphone. So, nauupos sa kandila, parang low-bat. So, usually, we identify that as parang panghihina. Generalized weakness or weariness. So, bakit ba nagkakaroon ng ganong feeling yung ating mga pasyente? So, yan ang pag-uusapan natin. At ano ba yung pwedeng dahilan? At ano yung pwede natin i-advise sa ating mga pasyente? So, Dr. J po again. Marami po tayong video sa ating channel. So, please subscribe sa ating channel. And we just did 7,000 subscribers para ma-reach po natin ang 500,000. Okay? So, going back sa ating topic, pag ang isang pasyente ay nagtatanong kung bakit para siyang nalolobat na cellphone o parang kandilang nauupos, ang una kong question dyan is, kamusta ba yung kanyang sleep? Kompleto ba yung tulog niya o mababaw yung pagtulog niya? Yung konting kaluskus lang, gising na. Para kami gwardiya sa bahay. So, dapat kasi, we should meet na meron tayong 7 hours of sleep every day. So, isa yan sa tinatanong ko. Pangalawa, is kung meron ba siyang iniisip o masyado ba siyang nag-iisip, meron bang problema? Kasi isa yan sa nagbibigay yung stress. Isa yan sa mga dahilan kung bakit nalolobat ang ating mga pasyente, kung bakit para silang nauupos na kandila. So, pangalawa ko yung tanong. Pangatlo, is kung meron ba silang regular na walking at naaarawan sila. Mahalaga kasi yan. Marami kasi sa mga pasyente, especially kahit sa Pilipinas, 40% kulang sa vitamin D, hindi naaarawan. And second is, bukod sa hindi naaarawan, wala silang regular aerobic exercises. Kahit yung simpleng paglalakad. So kapag wala kasi yan, pwedeng magbigay ng panghihina. And lastly, isa tinatanong ko is, kamusta yung kanilang appetite? Baka hindi sila nagkakakain, nagda-diet. Ika nga, nagda-diet sila. So, pag nagda-diet, maraming micronutrients ang hindi nila nakukuha. At pag ganyan, napagkakaroon sila ng generalized body weakness. So, ito yung mga tinatanong ko sa patient. Kaya, ang advice natin, we do work up. Hanapin po natin yan kung bakit ka nagkakaganyan. Pero dapat, makompleto mo yung tulog mo. 7 hours. Magkaroon ka ng regular walking. Kumain ka ng maayos. Magpa-araw ka. So, lahat yan, ina-advise natin sa patient. And then, nagpapacheck din tayo ng laboratory niya. Nag-check tayo ng vitamin D levels niya, ng CBC. Baka, isa sa common kasi na panghihina ay mababa ang iron natin sa katawan. So, marami yan. So, yan yung mga pinapagawa natin eksaminasyon. May kasama din yung x-ray, blood count, so yung levels ng vitamin D, yung blood sugar, sinu-check din natin. So, yung x-ray para baka mamaya may problema sa lungs, kaya pala nanghihina yung ating pasyente. So, with that, nagbibigay tayo ng vitamins. Ang pinaka-common din kasi kung bakit nanghihina ay kulang sa vitamin B complex, especially B12. So, pag kulang yan, nanghihina talaga ang mga pasyente. So, nagbibigay tayo ng supplementation. May B complex, merong magnesium, may calcium, may vitamin D. So, pagka ganyan, inoobserbahan natin yung pasyente. At, syempre, dapat mag-exercise.
kahit lakad lang araw-araw. I-meet po natin yung 6,000 steps a day. Pag regular na yan, i-increase natin sa 8,000 hanggang maging 10,000 steps a day. So, unti-unti, mararamdaman ninyo, lalakas kayo. Okay? Magkakaroon kayo ng energy. So, yung lobat, fully charged na. Yung nauupos na kandila, parang hindi nauupos. Kumbaga, buo pa rin yung kandila. So, I hope everything is clear. Malinaw ang lahat kay TikDoc. Kung may tanong medical, may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do, Dr. J?